Good morning sa inyong lahat. Ito na nga po, September 4, alas 9 ng umaga dito sa Pilipinas. Ito na naman po at nagbabalik po sa inyo si Danilo Manuel. Shoutout po nga pala sa inyo sa Middle East, sa Saudi Arabia, lalo-lalo sa Singapore, Malaysia, Indonesia at sa karatig ng ating bayan dito sa Brunei, yan, sa Vietnamese. Ito na nga po, ako ay nagbabalik sa inyo para magatid ng magandang balita tungkol about to Kibuloy. Kibuloy, ito na nga po, Kibuloy. Ang galing mo naman, ano? Ang sabi ni BP Sara, nasa langit ka na raw. Naku, BP Sara, ang galing mo magsalita. Isa ka ngang anak ka rin ni appointed son ni Kibuloy. Ito nga po, yung kahapon, si General Torre ay nakakita dito sa mga bahay sa compound ni Kibuloy na merong mga kabataan na babae na edad 10 hanggang 13, puro babae. Bakit ganon, Kibuloy? Bakit wala kang pinaaral na lalaki? Bakit? Anong dahilan? At diyan ka pa nagtatayo ng foundation mismo sa tabi ng iyong kwarto, sa iyong compound. Bakit ganon? Sabihin mo nga sa amin, ang babata mula 10 taon hanggang 15 anyos. Ano yan? Mga pulutan mo? Aba, Kibuloy, matanda ka na, mag-isip-isip ka, hindi yan ang appointed son. Dapat kung talagang ikaw may foundation na ganyan, dapat dalim yan sa mga foundation, hindi yun sa iyo, sa iyong compound. Para malam, tapos sasabihin mo, pinaaral mo ng elementary hanggang high school, etc. Yan ang sabi ni attorney. Aba, attorney ka, napakasinungaling mo. Tinuturuan mo ang iyong kliyente ng kasinungalingan. Dapat sabihin mo sa kanya, Pastor, sumuko ka na. Para matapos na ito ang kaguluhan dito sa Pilipinas, diyan sa inyo sa Davao. Lalo-lalo na ito sa Sara, sabi ng reporter, si Kibuloy daw ay sabi ng reporter, nasaan po ba si Kibuloy? Ang sagot ni Sara, hindi ganyan ang Vice President. Isuko mo siya, huwag mo sabihin na nasa langit. Walang tumatanggap na demonyo sa langit. Hindi tinatanggap yan. Yung mga kriminal na ganyan, tatanggapin sa langit, hindi. Mas lalo yung mga sexual harassment, hindi tinatanggap yung mga ganyan. Ikaw, Sara ka, isa ka na ring tawag ito, mapagkunwari. Bine-brainwash mo lang kami. Sa totoo lang, hindi ka mananalo sa amin dito sa Montalban kahit kailang walang boboto sa iyo. Sa totoo lang. Dahil lahat ng mga sinasabi mo ay puro mga kasinungalingan. Tapos mag-speed ka pa dyan sa KOJC, dyan kay Kibuloy sa compound, sasabihin mo nabudol ka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kami ang nabudol mo. Bakit ka mo? Dahil yung mga taliwas na mga ginawa mo sa mga Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi maganda. Dahil ikaw ay isa kang napakasamang tao. Dahil bakit ka mo? Kayong mismo ang sumisira sa imahe ng mga Marcos. Ikaw ang nag-resign sa DepEd. Ikaw ang umalis. Ang mga pamilya mo nagsipag-alisan sa Marcos. Hindi kailanman ay hindi kayo ginawa ng istorya ng mga Marcos dahil alam ko ang mga Marcos ay mga professional.
lalo-lalo yung mga anak niya, mga professional, talagang mababait. Hindi katulad nyo, mga walang hiya, mamamatay tao kayo. Sige nga, paano ka nabudol? Si Marcos ang nabudol mo. Dahil bakit kamo? Kayo ang umalis sa mga Marcos. Ikaw ang umalis sa Uniteam at ikaw ang umalis sa DepEd. Pati ang tatay mo pinagsasabihan ng mga si Ferdinand Marcos Jr. na bangag. Tama ba yan? Ni minsan hindi kayo kinalaban. Tama naman yung mga sinasabi ng mga tao. Oh, hindi kayo kinalaban ni Ferdinand Marcos. Dahil sila ay mga professional na tao at hindi kayo kakalabanin. Tapos hindi si Marcos gumawa pa ng marali yan. Hindi sila gumagawa ng rally. Dahil yan tapos na sa kanya. Kayo, paninira ang mga ginagawa nyo sa mga Marcos. Tapos kinakampihan nyo pa si Kibuloy. Dapat palabasin nyo na si Kibuloy dahil siya ay wanted. Tapos sinasabi ni attorney, may treatment daw sa buhay ni Kibuloy. Paano magkakameron treatment sa buhay ni Kibuloy? Sige nga. Paano mangyayari yan? Samantalang siya pa ang gumagawa ng masama sa compound na yan. Ito ang sabi ni attorney, may treatment sa buhay ni Pacquiao, extraditionary tradition na dadailin siya sa Amerika, proving he is innocent here in the country. Kaya nag-request si Pacquiao na gumawa ng pirma na sana ay writing declaration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pati ang DOJ na si DOJ Secretary, PNP head, siya ipapadala sa bansang Amerika at sa salang hindi kinaalam. Ang Amerika dito ay isusurrender siya. Tama lang dapat isurrender siya dahil siya ay nagkasala sa batas. Hindi po ginawa iyan. Innocentable basta request niya, hindi po kasi netizen po siya sa Republika ng Pilipinas. Karapatan siyang puwersihan to social contracted trading and surrender namin ang mga karapatan doon sa government at sa government ang naproprotektahan sa amin. Dapat lang sa kanya dalhin siya sa Amerika. Pagkatapos ng litigation dito, hamon na siyang dalhin sa Amerika, dun sa litigation dahil marami siya mga pagkakamaling ginawa. Kung talagang hindi siya wala siyang kasalanan sa taong bayan, lalo na sa mga bata, bakit hindi siya sumuko at magpaliwanag sa Kongreso para namang gumaan-gaan ang kanyang kaso? Kung hindi pa ito na nahalungkat ni Hontiveros, wala. Kasi matagal itong nakabingbing sa DOJ, yung kanyang kaso ito. Hindi lang ito nahalungkat ni Dilima dahil si Dilima ay nakakulong. Kaya kung ako sa iyo, Kibuloy, sumuko ka na lang ng matiwasay para ikatatahimik ng ating bayan. Paano po, anyway po, hanggang dito na lang po. Sana po ay ma-supportahan niyo po ako sa aking YouTube channel, I am Purikit Vlog mo, at paki-like po at paki-share ang aking button icon. Maraming salamat po. Bye-bye.